Magandang araw mga boss. Ililibot ko kayo ngayon dito sa mga ibon ko, tapos dito sa ginawa naming kulungan. Ipapakita ko sa inyo yung mga panglaban ko, yung mga nasa likod, panglaban next south ng Alpha 2025. Ipapakita ko sa inyo yung mga ibon, tapos sit up ng kulungan. Ito yung widowhood na ginawa namin. Yung bawat isang kwarto dyan 2 feet, tapos hinati sa 1 feet. Ang lapad 36. Ito yung mga ibon na pang south. So nilagay ko na dito kagabi para masanay na. Kakalagay lang dito. Ito mga pang alpha. Yung ginagawa kong kwan. Itong diskarte nito para hindi magsama yung babae tapos lalaki. Ganito lang. Ito. Tapos tatalian ng strap para hindi magsama. Ito maluwag. Pero ito wala, lalagyan ng patungan ng paa nila. Lalagyan ng kahoy para yung ibon komportable. Hindi mainitan pag gusto niya humiga. Ito, pumapasok yung araw. Pag umaga pumapasok para yung ventilation maganda. So may ventilation dito yung loob. Tapos may nabawang ko ng tray ng itlog. Nilagyan ko ng tray ng itlog. Purpose nito para malamig yung loft nila. Tapos ito nabili ko to second hand na widowhood. Ilang taon din nagamit. Bali pangatlo na akong gagamit nitong widowhood na to. Sayang din, medyo mura din ang pagkabili. Ito may ventilation din sa baba, paligid. Naka double wooling po yung look. Ito kanto, naka pinulik tapos naka double. Tapos may kon pa yan, nilagay pang karton sa ilalim kaya malamig. Ito yung mga bagong panglaban. Isa pa lang dito niloloading, itong grade seal lang, 2 linggo pa lang lumilipad. Ayan, niload ko na. Naka-entry pa sa survivor ng PPL. Yung mga to, tapos na to sa ikod to mga to, pakinis na. To 6 months o 7 months na to mga to. Hindi pa gaanong marunong umikot yung mga iba dito, pero yung iba master na rin. Galing na rin umikot. Ito yung sit up. Kukudkudan muna dito habang wala pa yung patungan ng paa nila. Pero lalagyan ko rin to pag medyo dikdikan yung laban. Mabala kasi pag ganito, pag naka plywood lang, dapat may patungan yung paa nila, may tungtungan. Ito sila. Bali 63 yung nandito, pati doon yung nasa harap. Kumagalang ako maglinis dito sa unang pinanggalingan na, dito sila magpapatanda. Tapos pag nagkon na, lilipat ko na dyan. Dito isang beses lang ako magpapalit ng sapin kasi hindi naman nababasa, wala namang amoy. Kaya isang beses sa isang buwan ako nagpapalit ng karton dito. Nilagyan ko dito ng karton kasi ayaw kong magkudkod araw-araw. Dati kasi sinubukan ko to 2 araw, talagang puro kudkudan. Ito yung mga drops nila. Naman nabili ko rin kay itong quad ko, Quadrado 1. Nabili ko kay Michael Lumibaw. Ito, lahat ng gawa ng loft ko si Parisani Rolisco, kaya pulido yung pagkagawa. Kasi nag-iibon din na kagaya natin, kaya alam niya ang gagawin niya. At magaling siya sa pag-welding. Ito, healthy mga ibon. May iba dito pang 120 days ng NGPC. Ito yung ginawa kong loft. Ito yung abangan. Ito yung abangan ko pag pauwian na. Nandito yung mga iba. Ito mga bata yung mga nandito. 3 months to 4 months yung mga nandito.
Tapos yung mga kabubukod pa lang. Yung iba dito nagka-i-cord. Pero ganyan talaga. Pag dito sa akin talaga mag-i-cord ang ibon. Pero gagaling din. Ito yung paligid na ka-super trap. Ito naman yung naka-CCTV rin kasi pag wala ako, pag nagbibitaw ako dito ko na magbabase kung alin yung nauunang ibon. Ito. Aliwanag yung conditioning nila. Tapos lumalabas, nainitan yung loob. Importante kasi sa ibon yung nainitan para iwas sakit. Dito naman yung ginawa kong kwarto habang nag-aantay dito. Patapos na rin. Malapit na rin matapos yung ginawa ditong kwarto. Ito pahingaan pag nag-aantay. Tapos nag-viewing para di nababa ng baba. Ito yung diving board. Ito yung paligid. Ito maliwalas. Ito yung marker. Pag nasa Arcsicola kayo, pag maglulubis kayo sa akin, ito makikita nyo. Diyan sila manggagaling pag south. Ito lang dito, sanay na din sa stick yung mga ibon. Ito yung ginagamit kong stick. Sanay na sila, pag in-stick ko papasok na agad. So tinuturuan ko sila na mabilis pumasok na kasi alam na nila umuwi. Tapos alam na nila magronda ng matagal. Kaya ang ginagawa ko, tipid sa patuka para ako yung masunod. Tumatikot to mamayang alas 10 tapos bababa alas 12. Mga 2 oras na rin sila nagtatambay tapos lumilipad. Lipad lang ng lipad, hindi ko pa sila binubugaw. Ito pakinis na. Yung mga to halos magkakalahi lahat. Crackpit dito, Vandenbroek, Juston, Dismit. Yun lang. Tapos yung mga palaro sa akin yun, Taiwanese kay Boss Richard. Ito lang mga bata. Ko na sila dito pag naghahari na sa isang widowhood, doon ko natatakpan para may sarili na silang kwarto. Ito naman advantage nito, tapos disadvantage. Advantage, malamig. Disadvantage, yung ipot hindi nahuhulog. Ito yung compare dito sa isa na bakal. Sa bakal madali lang, ganyan lang, ganyan mo mahulog na yan, madali linisan. Pero disadvantage, medyo may kainitan talaga pag hindi mo lalagyan ng tungtungan ng paa. Di gulong yung widowhood kasi pag maglilinis ako, pag talagang hindi na kaya ng kudkud lang, hugasan, idadaan ko dito. Kaya nilagyan ko ng gulong para hindi bubuhatin, kasi pag bubuhatin may bigat din yan. Sila makakuha na rin, awa ng Diyos, healthy na sila. Ito galing to sa i-cord lahat. Sa akin, mas gusto ko matamaan ako ng i-cord bata pa lang para madali. Pag nag-survive sa i-cord, sa susunod natatamaan ng i-cord pag matanda, madali na niya lagpasan kasi immune na eh. Ganun lang yung sistema ko dito mga boss. Hindi ko binubugbog sa gamot pag natamaan ng i-cord. Gagaling at gagaling din sila, basta suportan nyo lang ng paunti-unting ang antibiotic. Huwag nyong ilulubog sa antibiotic yung ibon. Pag sobra sa antibiotic, wala na. Kahit gumaling pa man, hindi na buo yung bibigay niyang resulta sa karera pag nabubog sa antibiotic. Ito yung nag-iisang sinasampa ko ng PPL. Itong pinares ko sa kanya, ate ni Bulldozer to, breeder na. Full sister ni Bulldozer, galing din ng Lawag, ginawa kong breeder. Ito makinis na. Pag ganito yung kulungan, talagang tiyaga-tiyaga lang sa pagkudkod. Ito kukudkodan ko to pag napalabas ko na sila. Pero ang bala ko talagang magiging ganito rin dito sa harap ito. So gustong ganito kasi pag dikdikan karera, maubos yung oras mo sa paglilinis.
Papakita ko sa inyo yung mga nilararo ko ngayon doon sa kabila, yung Ordloff na pang north natin na divert sa south. Yun, lumabas na. Nalabas na sila. Labas na labas. Paikot. Ito, dyan sila lumalabas. Dito. Yung mga yun, di pa marunong iba. Kaya, ganyan lang. Ayun na sila. Ganito ako magturo, yung maliwalas pag mga ganitong edad pa. Yung hindi pa gaano marunong. Pero mainit yung araw. Ito, sa 30 to. Lumilipad. So, medyo matitino na itong mga to. Ito yung paligid dito sa amin. Yun, mga may nagpaparingging din na iba. Dito yung Ordloff, pero ginagamit ko ito na divert ng south to mga pang norte namin. Ito si Totoy. Si Totoy lugon siya ngayon. Hindi pa patapos pa lang paglalaglag ng balahibo niya, yung iba hindi pa tumubo. Ito si Totoy. Nakapares siya kay Tisay, yung ate ni Red Devil. Ang anak nila na kay Sir Cobilins. Charot, kay Sir Cobilins. Ito si Totoy, ang tatay niya si Super BDB, tapos nanay niya si Volta. Katatapos ng karera niya kahapon, nag-champion siya ng fun race, 3 laps, consistent pulling winner. Bali 90 pulling winner na rin si Totoy simula noong 2021 hanggang ngayon. Break niya din si Gohan, yung tito niya, kasi bata pa hanggat di madisgrasya. Si Totoy nga pala unang nag-champion to noong 2021 DHPC Summer, tapos NDR. Kaya siya naging Totoy kasi itong unang race niya hindi pa araw ng ng karera niya, kinarira ko na, pero young bird pa rin. Nanalo din siya bago siya mag young bird, nanalo pa siya ng old bird bago kumarira ng young bird. 4 months in old bird ko siya, nag second overall, tapos first overall sa fun race, second overall sa official race. 3 beses na din tong nawala sa akin, pero 3 beses din na bumalik. Nawala siya sa midtos, puro midtos nawawala, pero pag sa karera hindi naman siya nawawala, dumudulo. Nadisgrasya siya nung training namin ng 3 beses, buti hindi pa entry yan. Tapos bumalik sa akin, nagsusubo. Pero ngayon hindi na siya nakakaalala. Yung isang beses contender to din to sa DHPC, hindi umuwi ng final lap, umuwi sa akin busog, pumasyal doon sa nakakuha sa kanya. Ito yung champion din ng North sa PPL, yung sprint race sa PPL. Ito yun, 3 beses nag lap winner ng lap 1, lap winner ng lap 2, lap winner ng lap 3. Tapos yung pang-4 lap winner din sana, kaso kasabayan niya yung isa, kaya nakipag-ikutan. Si Totoy hindi siya gaano mabilis pag hard race, pero consistent. Kahit papano nagna-number 1 pa rin siya, pero hindi siya gaano mabilis pag hard race. Pero pag fair weather, doon makikita yung speed niya. Ang ugali niya talaga makunat, uwi. So mag 3 years to 4 years na rin siya. Yung mga naghahanap ng anak ni Totoy, may anak din siya dito, bali may 3 pa siyang anak dito kasi pinapayaya ko. Yung isa na kay Sir Cobilins na.
Tapos yung tatlo pliers ko lumilipad na doon sa taas. Ito din yung panglabang ko lang DHPC, Red Devil X Angel. Nanalo na to ng 120 days hanggang pooling, nanalo na rin ng PCPA. Tapos in-order bird ko ngayon kahit bata, naka-entry siya sa DHPC civil laps hanggang matnog. Ito batang bata, palugon pa lang. Ang nisbit nito na kay Sir Christian Amay. Kak yung nasa kanya, sa akin hen yung natira. Tapos ito rin naka-entry rin sa NGPC. Magkaedad lang sila. Crack 52 naman to. Ito nanay niya si Volta, crack 52. Tapos tatay niya si Banding Bro. Ito naman si Kirara. Clock din siya kahapon. Lugon din. Anak ni Guhan to kay Black Devil. Wala atang pakpak sa dulo. May git 1,000 pa speed niya. Lunis ngayon, flashing tayo. Ito naman si Garuda. Clock din siya. May git 1,000 din. Ganda ng panunaw nila. Ito yung mga ipot. Lulis ngayon. Kaya flashing. Tapos ligo. Kusang ligo. Ang pagpapaligo ko pala 2 beses sa isang buwan lang. Yung first bath. Tapos sariling ligo na. Ito, mga bagong panlaban. Ito, divert ng South. Mga pang norte. Ito kay Chris Jake. Palaro sa akin sa PPC. Yung mga naghanap kay Bulldozer, ito. Talagang super lugon. Wala. Talagang lugon na lugon. Kitang sa balahibo niya, talagang nagiba na yung kulay brown na yung blue bar. Ito nga pala si Tutoy, tapos si Bulldozer, magkapatid sa tatay. Baseline crack 52. Tapos ito naman yung Red Devil 4. Ito naman si Bulldozer, ang kapatid nito sa nanay niya si Fantastic. Pinaris ko kay Ash Red. Ito anak ni Angel 6, naka-inbreed kay Sangoku. May anak na rin sila, maganda nilabas nandun sa akin. May mga naglilimim na ako dito. Ito naman Angel 6, ang nanay niya. Kinross ko dito sa old line na Kaufman imported. Yung tatay at kon nito, nanay niya. Yung mga Bin Angel to, yung mga panglaban ko. Karamihan na mga nito style. Tsura nila parang mahabang tuka na maliit. Ito kapatid ni Totoy na babae. Binigla ko to. Sinakay ko ng 200 km na. Goods naman, umuwi. Ganda pa rin uwi niya. Ito kapatid ni Bulldozer, si Mr. Pugi. Yung mga panglaban ko, Paul George. Ito yung gusto kong mabangang resulta niya. Anak ni Angel 6, tapos Red Devil Senior. Ito yung mga panlaban natin. Ito yung mga dropsing nila. Medyo may mga balahibo pa bawat hila ng kwan sa hudan kasi lugon pa mga ipon. Ito Astro Capsule pala ginamit ko. Yung mga nagtatanong sa akin, sariling timpla. Walang iba kasi mas maganda pag kung kaya nyo gumawa ng sariling gamot, mas gumawa na lang kayo kung kaya nyo. Pero pag hindi kaya, bumili na lang kayo. Yung ito yung nag-iisang entry ko ng DHPC Young Bird, 1 million guaranteed.
Nag-isa lang siya mula training. Ito ay napagpilian. Yung mga lahat ng DHPC ko na puti na binta, nabili. Ito bata, kaya naiwan. Kapatid ni Bulldozer, buo. Bata, magpa 5 months pa lang to. Yung rings nito, refreshment. Bali namatay yung may rings niyan, kaya sinalpak ko lang sa kanya. No choice. Walang panglaban lang, kaya kinarira ko. Bata pa yan, hindi pa yan naglugon ng balahibo. Signature ng kapatid ni Bulldozer. Tapos mga lahi niya. May kidlat sa mata. Lalong-lalo na pag babae, may kidlat sa paligid ng mata. Tapos balikatin, talagang malapad sila. Tulad nito, malalapad. Yung mga crackpit dito ko naman maliliit pero buo katawan. Tapos mabuto-buto. Lahat to mga ibon ko dito malalapad ang buto. Kapag manipis ang buto sa akin, parang hindi ko gaano type pag doon lang ako nagbabase, hindi yung sa kung ano-ano, sa buto sa kill bone, doon yun ang gusto ko rin. Tapos number 1 talaga bloodline para manalo yung ibon. Hanggang doon na lang mga boss. Bukas ulit, baka sa makapagbaglago doon sa breeder tayo magpupokus. Yung mga nagtatanong kung taga saan po ako, yung mga bagong followers, Santa Barbara, Pangasinan, Landmark Arsicola, para madali nyo hanapin. Wala po akong pambintang ibon. Kung gusto nyo po talaga bumili, mag-loft visit kayo. Pero yung nakapost na pangbintang ibon, wala po. May nagbibinta ng ibon ko na hindi ko naman pinabibinta. Wala akong ibon sa kanya. Pag may nakapost sa akin at pinapabinta ko raw, hindi po ako yun. Maraming salamat mga boss.